Lahat ng pinaghirapan mo, yung mamahaling rod, yung bagong-bago mong reel, yung pinag-ipunan mong pain, lahat yan pwedeng maging basura dahil lang sa isang maliit na bagay na madalas nating binabaliwala. Isipin mo, handa ka na, nasa tamang pwesto ka, tapos biglang may kumalabog sa tali mo. Ito na yun. Pero pag set mo nga, ang sakit 'di ba? Sa video na to, pag-uusapan natin ang posibleng numero unong dahilan ng mga bigong huli, ang mapurol na kawil. Oo, yung paborito mong kawil, nasubok mo na raw, baka yan mismo ang traidor. Manatili kayo dahil ipapakita ko ang isang sikreto na magsasabi kung ang kawil mo ay kakampi mo pa ba o kalaban mo na. Tanong ko lang, kailan ninyo huling sinuri ang talas ng mga kawil ninyo? Maging tapat tayo sa isa't isa. Bilang mga mangingisda, natural sa atin na mag-focus sa mga malalaking bagay. Pinag-uusapan natin kung anong brand ng rod ang maganda, kung anong gear ratio ng reel ang mabilis, o kung anong kulay ng paint ang mabisa sa isang partikular na panahon. Pero yung mismong dulo ng lahat ng yan, yung kawil, madalas nakakalimutan na. Mayroon pa tayong tinatawag na lucky hook or pampaswerteng kawil. Yung kawil na nakahuli ng pinakamalaki mong isda, yun na ang hindi mo pinapalitan kahit kinakalawang na or pudpad na ang dulo. Kasi may kasabihan tayo, kung gumagana, huwag galawin. Pero sa pangingisda, lalo na sa kawil, ang kasabihan na yan ay isang malaking bitag na nagdudulot ng maraming sayang na huli. Isipin natin ang isang perpektong umaga sa pangingisda. Tahimik ang tubig, maganda ang panahon, at alam mong may isda sa lugar mo. Inihagis mo ang pain mo sa eksaktong lugar na gusto mo. Naghintay ka. Ilang minuto lang, naramdaman mo na ang pinakahihintay mong kalabit. Dahan-dahan, tapos biglang isang malakas na paghila. Buong lakas kang nag-set ng hook. Naramdaman mo ang bigat saglit, yung resistance na nagsasabing, ito na, may isda. Pero pagkatapos ng isang segundo, biglang lumuwag ang tali. Nawala. Ang natira na lang ay ang frustration at ang tanong sa iyong isipan, ano ang nangyari? Di ba't pamilyar ang eksenang yan? Marami sa atin ang nakaranas na niyan ng paulit-ulit. Pagkatapos ng ganoong pangyayari, ano ang karaniwang ginagawa natin? Sinisisi natin ang lahat maliban sa tamang salarin. Baka mahina ang pag-set ko. Baka maliit lang na isda yon at naglalaro lang. Baka masyadong makapal ang labi ng isda. O kaya naman, baka mahina ang klase ng tali na gamit ko. Lahat ng iyan ay posibleng dahilan. Pero isa sa mga pinakamalaki at pinaka hindi napapansing dahilan ay yung mismong dulo ng armas mo, ang kawil mo. Ang katotohanan ay kahit gaano pa kalakas ang pagset mo o gaano pa kaganda ang gamit mo, kung ang kawil mo ay mapurol, para ka lang tumutusok ng matigas na bagay gamit ang daliri mo. Hindi ito kakapit ng maayos. Para mas maintindihan natin, pag-usapan natin sandali ang parte ng isang kawil. Ang pinakaimportante ay ang dulo nito, ang point. Dapat ito ay parang karayom sa talas. Kapag ang dulo na yan ay tumama sa bato, sa kahoy, o kahit sa matigas na buto sa bibig ng isda, ito ay maaaring mag-roll or pumudpod. Ibig sabihin, ang napakatalas na dulo ay bahagyang yuyupi o magiging bilugan. Hindi mo ito makikita kaagad sa simpleng pagtingin lang. Sa unang tingin, mukha pa rin siyang matalas. Pero ang mikroskopikong pagkapudpod na yun ang nag-iiba sa lahat. Bakit nga ba pumuro lang mga kawil? Hindi ito dahil sa depektibong produkto. Ito ay normal na wear and tear o pagkasira dahil sa paggamit. Sa bawat hagis mo, may tsansang tumama ang kawil mo sa ilalim ng tubig, sa mga bato, sa buhangin,
sa mga nakalubog na kahoy. Bawat pagtama na yan ay parang pagliha sa dulo ng kawil mo. At syempre, ang mismong bibig ng isda ay hindi malambot. Maraming isda ang may matitigas at butuhing parte sa bibig. Kapag doon tumama ang kawil mo, siguradong may epekto ito sa talas niya. Kaya ang pagpurol ay hindi maiiwasan, pero ang paggamit ng mapurol na kawil, yan ay maiiwasan. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang pinakasimple, pinakamabilis, at pinakamabisang paraan para malaman kung matalas pa ang kawil ninyo. Tinatawag itong fingernail test or pagsusuri gamit ang kuko. Kunin mo ang kawil mo at dahan-dahang ipatong ang dulo nito sa ibabaw ng kuko mo sa hinlalaki. Huwag mong diinan. Hayaan mo lang ang bigat ng kawil. Pagkatapos, subukan mong slide or igalaw ito ng dahan-dahan. Kung ang kawil ay kumagat o dumikit agad sa kuko mo at hindi gumalaw, matalas yan. Pero kung ito ay dumulas lang na parang walang anumang pagkapit, kahit bahagya, yan ay senyales na mapurol na ang kawil mo at kailangan na itong hasain or palitan. Sige, lumipat naman tayo sa mas malalim na epekto nito. Ano ba talaga ang nangyayari sa ilalim ng tubig kapag mapurol ang kawil mo? Kapag ang isang isda ay kinagat ang pain mo, ang unang kontak ay sa dulo ng kawil. Kung ito ay matalas, sa pinakamaliit na pressure o paghila, ito ay agad nagagawa ng maliit na butas at magsisimulang pumasok sa bibig ng isda. Ang kailangan mo na lang gawin ay isang maayos na hook set para itulak ito ng tuluyan. Pero kung mapurol ito, sa halip na tumusok, ito ay tatama lang at posibleng dumulas sa ibabaw ng bibig ng isda. Para ka lang nanundot, hindi nanusok. Pag-usapan natin ang physics sa likod ng hook set. Ang matalas na kawil ay nangangailangan ng napakaliit na puwersa para makapasok sa balat o laman. Ang lahat ng puwersa mula sa pagset mo ay nakatutok sa isang napakaliit na punto, kaya madali itong bumaon. Sa kabilang banda, ang mapurol na kawil ay may mas malapad na dulo. Ang parehong puwersa na galing sa pagset mo ay kakalat sa mas malawak na area, kaya mas mahirap itong piliting bumaon. Kailangan mo ng sobrang lakas na pagset na kadalasan ay nagre-resulta lang sa pag-agaw mo ng pain mula sa bibig ng isda. Yan ang dahilan ng mga missed strikes. Heto ang isang magandang paghahambing para mas madaling maintindihan. Isipin mo na may hawak kang lobo. Kung susubukan mong paputukin ang lobo gamit ang dulo ng iyong daliri, kailangan mong diinan ito ng napakalakas at baka hindi pa rin pumutok. Pero kung ang gagamitin mo ay isang karayom, kahit katiting na pressure lang ay sapat na para pumutok ito kaagad. Ganoong-ganoon ang pagkakaiba ng matalas at mapurol na kawil. Ang bibig ng isda ang lobo at ang kawil mo ang iyong pantusok. Alin sa dalawa ang mas gusto mong gamitin? Mayroon tayong isang maling paniniwala o myth sa pangingisda. Hayaan mo lang, ang isda na mismo ang magseset ng kawil sa sarili niya. Totoo ito sa ilang pagkakataon, lalo na kung agresibo ang isda at mabilis nitong tinangay ang pain. Pero hindi ito laging gumagana. Ang pag-asa sa ganitong paraan ay parang pagsusugal. Umaasa ka sa swerte, hindi sa iyong kasanayan at sa ganda ng iyong gamit. Sa isang mapurol na kawil, ang tsansa na ang isda mismo ang makapagbaon nito sa bibig niya ay napakaliit. Mas malaki ang tsansa na madura niya ito bago pa man ito kumapit. Balikan natin yung usapan tungkol sa pampaswerteng kawil. Naiintindihan ko ang sentimiento. Yung kawil na nakahuli ng personal best mo, parang may dala siyang alaala at kumpiyansa. Pero isipin mo ito, yung isdang yon na nahuli mo
ay posibleng ang huling magandang nagawa ng kawil na yan. Ang pakikipaglaban sa malaking isda, lalo na kung tumama sa buto, ay siguradong nakapinsala sa talas nito. Kaya sa halip na ituring itong pampaswerte, baka mas magandang ituring mo itong isang retired champion. Panahon na para bigyan siya ng pahinga at gumamit ng bago at mas matalas na sandata para sa susunod na laban. Okay, sapat na sa problema. Pag-usapan natin ang solusyon. At ang solusyon ay napakasimple. Ugaliin ang pagsusuri. Bago ka pa man magtali ng kahit anong pain or leader line, gawin mo muna ang fingernail test. Dapat maging automatic na ito sa'yo. Parang pag-check kung may gasol pa bago magluto. Dapat itong maging parte ng iyong ritual sa pangingisda. Aabutin ka lang nito ng 2 segundo. Pero ang 2 segundong iyon ang maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng uwing may bitbit na isda at uwing bokya. Ngayon, kung nalaman mong mapurol ang kawil mo, ano ang gagawin mo? Itatapon mo na ba? Hindi pa naman agad. Dito papasok ang isang napaka-importanting gamit na dapat nasa bawat tackle box, ang hook file o panghasa ng kawil. Ito ay isang maliit na tool. Mura lang. Pero ang halaga nito sa iyong pangingisda ay mas malaki pa kaysa sa pinakamahal mong pain. May iba't ibang klase nito. May parang lapis, may parang bato. Pero lahat sila ay may iisang layunin. Ibalik ang nakamamatay na talas sa iyong mga kawil. Paano nga ba maghasa ng tama? Simple lang. Hawakan mong mabuti ang kawil. Gamit ang hook file, hasain mo ang 2 o 3 gilid ng dulo ng kawil. Palayo sa dulo, hindi papunta rito. Ang ideya ay lumikha ng isang bagong, napakatalas na punto. Ilang magagaan na hagod lang ay sapat na. Hindi mo kailangang diinan ng sobra. Pagkatapos ng 2 o 3 hagod sa bawat gilid, gawin mo ulit ang fingernail test. Kapag kumagat na ito sa kuko mo, tama na. Huwag mo itong sobrahin dahil baka mapudpud mo lalo o mapanipis ng husto ang dulo. Heto pa ang isang aha moment para sa marami. Alam nyo ba na ang isang kawil na maayos na hinasa ay kadalasang mas matalas pa kaysa sa isang bagong kawil na galing mismo sa pakete? Oo, tama ang narinig ninyo. Ang mga kawil na gawa sa pabrika ay dumadaan sa proseso na hindi laging perpekto. Marami sa kanila ang hindi gaanong matalas out of the box. Kaya kahit bago ang kawil mo, huwag kang maging kampante. Ugaliin pa ring itest ito bago gamitin. Baka magulat ka na kahit ang bagong bili mo ay kailangan pa pala ng kaunting hasa. Ang pag-check sa mga bagong kawil ay isang magandang ugali. Isipin mo na lang, bumili ka ng isang buong pakete. Bago mo ilagay sa tackle box mo, isa-isahin mo sila. I-test ang bawat isa. Ang mga matatalas na, ihiwalay mo na. Ang mga medyo mapurol, bigyan mo ng ilang hagod ng hasa. Sa ganitong paraan, sa tuwing kukuha ka ng kawil mula sa lalagyan mo, sigurado kang battle ready ito. Wala nang hulaan, wala nang alinlangan, handa kang lumaban anumang oras. Kung iisipin mo, praktikal din ito sa aspetong pinansyal. Ang paghahasa ng kawil ay nakakatipid sa iyo ng pera. Sa halip na bumili ka ng bumili ng bagong pakete ng kawil, sa tuwing pumuro lang luma mo, pwede mong pahabain ang buhay ng mga ito. Lalo na kung ang kawil ay nakakabit sa isang mamahaling pain or lure. Sa halip na itabi mo ang buong lure dahil lang mapurol na ang kawil nito, hasain mo lang at pwede mo na ulit itong gamitin. Masusulit mo ang bawat sentimo na ginastos mo sa iyong mga gamit. Heto ang isang totoong sitwasyon. Magkasama kayo ng kaibigan mo sa pangingisda. Pareho kayo ng lugar, pareho kayo ng pain. Pero siya,
sunod-sunod ang huli. Ikaw, sunod-sunod ang miss. Bago ka mainis, subukan mong tingnan ang gamit niya. Hilingin mong makita ang kawil niya at ikumpara mo sa iyo. Gawin ninyo pareho ang fingernail test. Malaki ang posibilidad na makikita mo na ang kawil niya ay parang labaha sa talas, habang ang sayo ay dumudulas lang. Yan, sa maliit na detalyeng yan, nakasalalay ang tagumpay ng buong araw. At para malinaw, ang prinsipyong ito ay hindi lang para sa isang klase ng pangingisda. Ito ay isang universal na batas. Mula sa pagbibait fishing sa ilog para sa tilapia, hanggang sa paglalure sa dagat para sa talakitok. Mula sa maliliit na isda hanggang sa pinakamalalaking predator. Lahat sila nangangailangan ng matalas na kawil para masigurado ang magandang hook-up. Walang exception. Ang matalas na kawil ay ang pinakaunang requirement para sa matagumpay na pangingisda, anuman ang iyong target o estilo. Kaya, paano natin ito gagawing isang permanenteng ugali? Simple lang. Una, bago mag-umpisa ang bawat fishing trip, i-check ang mga kawil na plano mong gamitin. Pangalawa, sa tuwing sasabit ka, kahit saglit lang, i-check mo ulit ang dulo ng kawil mo pagkaangat. Baka tumama ito sa bato. Pangatlo, sa tuwing makakahuli ka ng isda, lalo na yung may matigas na bibig, i-check mo ulit bago ihagis. Gawin itong reflex. Sa una, mukhang nakakadagdag sa gawain, pero kapag nasanay ka na, magiging natural na lang ito. Bilang panghuling pag-iisip, tandaan ninyo ito, ang kawil ang tanging-tanging bagay na pisikal na nagkokonekta sa iyo at sa isda. Lahat ng iba pang gamit mo, ang rod, reel, tali, ay mga sekundary lang. Sila ang naghahatid ng kawil sa isda at tumutulong na hilahin ito pabalik. Pero ang mismo nga business end ng buong operasyon ay nasa maliit na piraso ng metal na iyon. Itatanong ko ulit, hahayaan mo bang ang pinakaimportanting parte ng iyong sistema ay siya pang pinakanapabayaan? Kaya ayun na nga, ang dahilan ng mga nakawalang isda, yung mga kwentong the one that got away, ay maaaring hindi dahil sa malas o sa kulang na diskarte. Baka ito ay isang problemang nagkakahalaga lang ng ilang piso na may solusyong nagkakahalaga lang ng ilang sentimo. Isang mapurol na kawil. At ang pinakanakakagulat na katotohanan, ang pinakamahal mong gamit ay nagiging walang silbi kung ang pinakamurang parte nito ay pumalya. Ang sikreto sa mas maraming huli ay hindi laging nasa bagong pain, minsan nasa luma pero maayos na inalaga ang kawil. Ang simpleng pagbabagong ito sa iyong routine ay literal na pwedeng magdoble ng iyong hook-up ratio. Maraming salamat sa panonood ninyo hanggang sa dulo. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating video. At para sa inyo, may tanong ako. Anong kwento nyo? May isda na ba kayong pinagsisihang nakawala na sa tingin nyo dahil sa mapurol na kawil? I-share nyo naman ang mga karanasan nyo sa comment section sa ibaba. Magbasa tayo.